Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, pagkakaaresto ng NBI kay Franco Mabanta tinawag na setup ng kanyang kampo. Ugnayan ni Mabanta at PBBM itinanggi ng palasyo. 15.6 million pesos na halaga ng equipment na samsam sa iligal na minahan sa CDO. 3 arestado. Disconnection ng kuryente ipinasususpende ng ERC hanggang Hulyo. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Mariing itinanggi ni Peanut Gallery Media Network founder at CEO Franco Mabanta ang pagkakasangkot niya sa tangkang robbery by extortion laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ay matapos ang pagkakaaresto sa kanya sa entrapment operation ng National Bureau of Investigation o NBI sa Pasig City nitong Martes ng gabi. Sa pahayag ng kanyang media network, iginiit na inosente siya at ang kanyang grupo at sinabing may bahid politika ang mga paratang at set up umano ang ginawang pag-aresto. Ayon pa sa network, matagal na nilang inihahanda ang isang komprehensibong expose laban kay Romualdez, kabilang ang isang 90-minute video na umano'y naglalaman ng ebidensya ng katiwalian. Samantala, pinabulaanan ng palasyo ang ulat na may ugnayan sina Mabanta at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Saad ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi umano magkaibigan ang dalawa. Kasabay nito ay inilabas niya ang mga litrato ni Mabanta kasama sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte at dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Nasa kustodiya ng NBI OTCD si Mabanta para harapin ang kanyang kasong robbery by extortion na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Timbog ang 3 katao habang aabot sa 15.6 million pesos na halaga ng mining equipment ang nasamsam sa operasyon sa Barangay Tumpagon, Cagayan de Oro City noong Mayo 4. Sa pangunguna ng CIDG Cagayan de Oro, katuwang ang mga tauhan ng DENR-10 at lokal na pulisya, nahuli umano sa aktong naguhukay ng walang kaukulang permit mula sa Mines and Geosciences Bureau ang mga suspect na kinilalang sina alias Fred, Boy at J, kabilang sa mga nasamsamang backhoe, water pump, welding machine, generator set, trommel at iba pang gamit sa pagmimina. Inihahanda na ang kasong paglabag sa Philippine Mining Act laban sa mga naarestong suspect. Ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission o ERC sa Meralco, iba pang private distribution utilities at electric cooperatives na pansamantalang itigil ang pagputol ng kuryente sa mga consumer na hindi makabayad ng bill. Epektibo ang kautusan mula sa billing ngayong buwan hanggang Hulyo 2026 kasunod ng deklarasyon ng National State of Energy Emergency dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng enerhiya. Pinayagan din ng ERC ang staggered payment para sa mga consumer na gumagamit ng hanggang 200 kWh kung saan maaaring hulugan sa 3 buwan ang kasalukuyang bayari. Ayon kay ERC Chairman Nino Juan, layunin nitong maibsan ang bigat sa gastusin ng publiko sa gitna ng mataas na inflation at presyo ng krudo. Wala pa namang natatanggap na abiso ang komisyon hinggil sa anumang dagdag singil sa kuryente para sa Mayo. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Lenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.